Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2361 ang pagbabalik ng ninuno. Biglang sumagi sa isip ko na ang purple blood na sinabi ng system ay hindi ang purple na dugo na nakuha ni Yezuan mula sa misteryosong lawa noon. Bilang karagdagan sa lilang dugong ito, si Yezuan ay mayroon ding gininto ang dugo. Siyempre, ngayon ay nakahanap lang si Yezuan ng paraan para gumamit ng lilang dugo. Kahit na, ito ay sapat na. Kaya, dahil alam niya na ang purple na dugo ay maaaring basagin ang pagpapala ng mga sinaunang demonyong Diyos, ano ang hinihintay ni Yezuan? System, gumamit ng purple blood at basagin ang blessing ng lalaking iyon. Ding, sinenyasan ng system na matagumpay na nagamit ng host ang purple blood special ability. Sa isang iglap, nakita ko si Yezuan na ikanaway ang kanyang kamay, at 3 patak ng purple na dugo ang direktang damaloy patungo sa ikapitong prinsipe, at sa gitna ng hangin, ang 3 patak ng purple na dugo ay nagbuga na ng walang katulad na malakas na liwanag. Ang liwanag na iyon ay talagang ginawa ang lahat ng mga tao sa Demon God Realm ay hindi maiwasang manginig. Ano ba yan? Bakit? Nakakatakot? Bakit parang hindi nila maiwasang sumamba? Ang hindi mabilang na mga demonyong Diyos ay hindi maiwasang magtaka sa takot. Gayunpaman, hindi obligado si Yezuan na sagutin sila. 3 patak ng purple na dugo ang mabilis na dumating sa gilid ng 7th Prince, at sa natulala na tingin ng lahat, ang 3 patak ng purple na dugo ay talagang mabilis na hinigop ang mga aura na iyon. Nang mawala ang 3 patak ng purple na dugo, walang pinagpalang aura sa tabi ng 7 Princes. Hindi, this can't be, this can't be. Bakit mo masisira ang blessing ng mga sinaunang demonyong Diyos? Hindi. Ang 7 Princes ay umungal na parang baliw. Totoo na ngayon kung hindi siya umungol ng 2 beses, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Biglang sumigaw si Yezuan ng malakas, ngayon na. Shito, panipi, si Yezuan ay nagsusugal, tumataya sa isang haka-haka sa kanyang puso. Dahil sinasabing ang purple blood ay maaaring magkaroon ng epekto sa pagpapala ng mga sinaunang demonyong Diyos, kung gayon, kung ito ay direktang ginagamit sa pag-atake. Sa oras na iyon, hindi gumamit ng ibang paraan ng pag-atake si Yezuan, direkta lang itong pasabugan. Biglang, nakita ko ang isang baging na umaagos palabas ng tiyan kunring ni Yezuan, at ang baging ay direktang sumugod patungo sa 7th Prince sa napakabilis na bilis, at sa dulo ng baging, mayroong isang patak ng purple na dugo. Gayunpaman, ang lilang patak ng dugo ay halatang hindi matatag. Malapit na, mas malapit na. Sa mata ng hindi mabilang na mga tao, direktang nagpadala si Chito ng purple na dugo sa katawan ng 7th Prince. Tila huminto ang oras sa sandaling ito, at ang 7th Prince ay nakatitig ng blanko sa mga baging na umabot sa mga sugat na iyon, hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Yezuan. Lumabas ka, galit na sigaw ng ikapitong prinsipe, na direktang winasak ang bahaging iyon ng mga baging. Gayunpaman, ang gayong maliit na pagkawala ay hindi magkakaroon ng kaunting epekto kay Chito. Kasabay nito, talagang kontrolado ni Megatron ang 2 espadang nakapatay ng Diyos at mabilis na umatras paatras. Ang mga tao ay naguguluhan, kung ito man ay isang mula sa Demon God Domain o isang mula sa Kunlun God Domain, silang lahat ay labis na naguguluhan sa oras na ito, at hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Yezuan. Ngunit ang susunod na eksena ay ipaalam sa lahat kung ano ang katatakutan. Nakita kong isang kisap mata lang iyon, at mabilis na lumiit ang figure ng ikapitong prinsipe. Ang silent contraction, maging ang 7 Princes, na sumasailalim sa mutation, ay tila hindi man lang naramdaman. Tulala pa rin, hindi nagtagal ang pag-urong, ngunit, sa isang iglap, ang 7 prinsipe ay hindi na nakikita, at ang tanging nakikita ay isang patak ng dugo na patuloy na nanginginig na nakasabit sa gitna ng hangin. Hindi maganda, tumakas ka. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa isang iglap, lahat ng tao sa Demon God Domain ay sumugod sa mga teleportation array na iyon. Gayunpaman, huli na, nakita ko na ang dugo ay direktang nabasag sa napakabagal na bilis. Sobrang bagal, napakabagal nito na kahit anong pagbabago ay makikita mo. Gayunpaman,
Pagkatapos makumplito ang pagkabasag, isang nakakatakot na ripple ang lumitaw sa isang iglap, at ang ripple ay lumitaw lamang sa isang eroplano. Ngunit ang kakaiba ay na ito ay sumugod lamang patungo sa mga tao ng Demon God Domain, at ang lahi ng tao ay walang epekto. Ang pagbabalik ng mga ninuno ay ang pagbabalik ng mga ninuno. Ang hindi mabilang na mga tao sa Demon God Divine Domain ay umungal sa takot, at direktang natakot. Gayunpaman, hindi alam ni Yesuan kung ano ang ibig sabihin nito, kahit na tinanong niya ang sistema, hindi siya nakakuha ng resulta. Anong ninuno ang ibinalik, hindi alam ni Yesuan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay sanhi mismo ni Yesuan. Sinamahan ng hindi mabilang na mga hiyawan, ang ripple na iyon ay talagang natangay ng daan-daang libong tao sa Demon God Domain. Ang paglilinang ng mga taong ito ay mataas at mababa, ngunit hanggat ang lahat ay natangay ng ripple na ito, pagkatapos silang lahat ay mananatili sa kung saan sila ay hanggal, at pagkatapos ay lumuhod sa hangin na may malaking kabanalan, gumamit ng kanilang sariling mga kamay, hinuhukay ang kanilang Diyos, at itaas ang kanilang mga kamay. Ang mga Diyos na iyon ay mabilis na naglaho sa hangin, na parabang sila ay direktang kinaladkad sa kawalan ng isang mahiwagang puwersa. Galit na galit ang puso ni Yesuan. Kakaibang sitwasyon, kahit na ang pag-atake na ito ay ginawa niya, hindi niya maiwasang manginig sa kanyang puso. Daan-daang libong tao, ang pinakamababang cultivation ay maaaring ang Zuan God Realm lamang, at ang pinakamataas ay may God King Realm. Napakaraming tao ang gumagawa ng kakaiba at nakakatakot na paggalaw ng sabay-sabay, at ang sinumang mali ay matatakot. Ang mga taong ito ay naghukay ng kanilang sariling mga Diyos, at sila ay nagambag ng napakarelihiyoso. Ano ang pagka-Diyos? Parang puso ng ordinaryong tao. Anong klaseng pakiramdam ang hukayin ang iyong puso gamit ang iyong sariling mga kamay at mag-ambag sa relihiyon? Higit pa rito, ito ang aksyon ng daan-daang libong tao ng sabay-sabay. Ang mga tao ng Demon God Domain, na maswerteng hindi namatay, ay hindi nagbigay ng anumang pansin, at tumakas patungo sa portal na parang hindi sila namamatay, at ang ilang mga tao ay nabigo pa ring umalis ng mabilis, at hindi nag-atubiling patayin ang kanilang mga kasama. Sa pagbibilang ng ilang minuto, ang buong langit at lupa, maliban sa mga bangkay ng mga tao sa Demon God Domain, ay walang makitang tao sa Demon God Domain. Natapos ang digmaan sa kakaibang paraan. Gayunpaman, walang palakpakan sa panig ng Terran, at maging si Yesuan ay hindi maaaring maging masaya. Ano ang ibig sabihin ng eksenang iyon? Ngayon lang ba talaga dulot ni Yesuan ang eksenang iyon? O may mahiwagang puwersa na humihiram ng kamay ni Yesuan para kumpletuhin ang aksyon ng eksenang ito? Ang pagbabalik ng mga ninuno. Ano ang progenitor? Ano ang dapat ibalik? Hindi mabilang ang mga pagdududa sa puso ni Yesuan. Gayunpaman, hindi masagot ni Yesuan ang tanong na ito, dahil si Yesuan mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Great, sir. Next, anong gagawin natin? Sa wakas, ang malakas na lalaki na nag-react ay nagtanong kay Yesuan. Sa mata ng lahat, ang kakayahang talunin ang kalaban sa pagkakataong ito ay naging sanhi ng Jido Envoy na ito na nag-cultivate lamang sa Divine Monarch Realm. Sa oras na ito, walang nang ahas na maliitin si Yesuan dahil lang sa mababa ang kaharian ni Yesuan. Ang eksenang iyon ay talagang nakakatakot, isang galaw lang, iyon ay ang pagbagsak ng daan-daang libong tao mula sa Demon God Domain, kasama ang maraming makapangyarihang God King Realm Demon God Clansmen. Kabanata 2362, Takutin ang kalaban. Ang eksenang ito ay ginagawang hindi malilimutan ang mga taong ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hindi pa banggitin ang mga tao ng 9 Directions at 60,000 Realms, maging ang matataas na ranggo ng mga gwardya ng Divine Palace, ang tingin na tumingin kay Yesuan ay nagbago lahat. Kung sa simula, igagalang lamang ng mga tao si Yesuan dahil lang si Yesuan ang sugo ng 9 Directions Festival at ang sugo ng mga batas ng Divine Domain. Kaya ngayon, nakilala na ng mga tao ang lakas ni Yesuan. Ang walang katapusang paraan, ang napakalakas na paraan, hindi maiwasan ng mga tao na magtaka kung gaano kalakas ang combat power ni Yesuan. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Yesuan ay may hindi bababa sa kapangyarihang panlaban ng isang medium God King, at ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Yesuan ay maaaring talunin ang isang mataas na Diyos na hari.
Gayunpaman, alam na alam ng mga tao na si Yezuan ay isa lamang tuktok ng Upper Divine Monarch Realm. Kakaibang ibig sabihin, kakaibang magic weapons, kakaibang supernatural na kapangyarihan. Si Yezuan ay may walang katapusang misteryo. Tumingin si Yezuan sa larangan ng digmaan, at sa isang kaway ng kanyang kamay, direkta niyang nilalamon ang lahat ng matataas na bangkay na maaaring lumunin. Ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay talagang ang buong lakas ng nanalo. Si Yezuan ay hindi nag-iisa ngayon, kaya imposible para sa kanya na lunukan ng mga bangkay na ito ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang mga bangkay na ito ay talagang isang kayamanan sa mata ng iba't ibang puwersa. Sige, iwanan ang mga lalaki upang linisin ang larangan ng digmaan, at ang iba pa, bawat isa sa kanilang lugar, naghihintay sa aking tawag. Casual na sabi ni Yezuan. Oo, Panginoon Jido, aking Panginoon, kahit na ang aking Tianhua Divine Sect ay hindi masyadong malaking sekta, ngunit ang lokasyon ay hindi masama. Mas mabuti para sa aking Panginoon na itayo ang palasyo sa aking Tianhua Divine Sect. Ang aking Tianhua Divine Sect, handa akong mag-ambag sa sekta para sa mga matatanda. Panipi, sa oras na ito, hindi siya gumawa ng isang sycophant, lalo na kapag, si Liu Hanshan ay hindi nag-atubili, at direktang tumayo. Oo, aking Panginoon, kailangan mo ng isang palasyo ng sugo ng pagdiriwang ngayon, at ang digmaan sa kaharian ng Diyos ay magsisimula, pagkatapos ay tataas lamang ang digmaan sa hinaharap, at napakalamang nahahayaan ng Diyos na Panginoon ang sugo ng pagdiriwang na personal na magdala ng mga tao sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. Ang aking pamilyang Lin ay handang mag-ambag ng mga mapagkukunan upang makapagtayo ng isang palasyo ng pagdiriwang para sa mga matatanda. Isa pang lalaki ang lumapit para ipakita ang kanyang katapatan. Alam talaga ni Yezuan kung bakit nila ito ginagawa, dahil nasa kamay na ni Yezuan ang kapangyarihan, at kapag naitatag na ang palasyo, hindi maiiwasan na maraming opisyal ang kailangang pumili. Lahat ng mga taong ito ay tumingin kay Yezuan na may blangkong mga mata, at gustong humingi ng kalahating opisyal na posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang opisyal na posisyon ng Kunlun Divine Domain ay napakahirap makuha. Bagamat sinasabing ang 9 Directions at 6,000 Realms ay orihinal na may ilang opisyal na posisyon, pagkatapos ng lahat, walang Jido Envoy na mamahala. Dito, kaya medyo maluwag ito, at higit pa rito, hindi posible na makuha ang mga benepisyo mula sa Divine Lord. Ngayon, sa sandaling umatras ang kaaway, iniisip ng lahat ang mga benepisyo ng hinaharap. Tumango si Yezuan, hindi malabo, at direktang sinabi, "Okay, atras kayong lahat, kapag nagantihan kayo para sa merito, natural na maaalala ko kayo." Panipi, bagamat ang sagot ni Yezuan ay hindi makapagbigay kasiyahan sa lahat, pagkatapos ng lahat, imposible para sa hindi mabilang na mga taong ito na magtipon dito sa lahat ng oras, kaya lahat ay kailangang maghiwa-hiwalay. Nang maghiwa-hiwalay ang lahat, ang mga bantay ng Divine Palace ay lumapit din sa tabi ni Yeyexuan. Lord of the Law of the Divine Domain, ang kalaban ay naitaboy na, at natapos na natin ang ating misyon, kaya umaasa akong makabalik kaagad sa Guardian Lord ng Divine Palace. Ito ba ay magiging isang pag-alis din? Siyempre, ang mga taong ito ay hindi mga tao ni Yezuan, at si Yezuan ay natural na hindi kwalipikadong manatili. Sige, bumalik na kayo. Inutusan ni Yezuan ang mga taong ito na umalis din. Isang sandali ang nakalipas, napapaligiran siya ng 10 milyong tao, ngunit sa sumunod na sandali, naging mapag-isa siya, at talagang hindi komportable si Yezuan. System, ano ang nangyayari sa force subsystem na iyon? Naisip ni Yezuan ang troop subsystem na kanyang binuksan, pagkatapos ng lahat, kailangan na ngayon ni Yezuan ang kanyang sariling mga inapo. Ding! Ang system prompt, ang subsystem ng troop, ay aayusin araw-araw para sa host na manganak ng mga sundalo. Ang host ay pakitandaan na ang produksyon na ito ay hindi lalabas sa labas ng hangin, ngunit kailangan ng host na gumamit ng mga tao sa lumalamon na espasyo na nakakatugon sa mga pamantayan, at ipagpalat ito. Well, bahagyang natigilan si Yezuan, naging ganito. Kaya ang sistema, kung anong uri ng tao, ay maaaring ituring na nakakatugon sa mga kinakailangan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang pamantayan ng palitan, kinakailangan na magkaroon ng Diyos at kaharian ng tao sa itaas ng antas ng paglilinang,
ang paraan ng palitan ay sa pamamagitan ng subsystem ng puwersa, muling paghuhugas ng utak, at pagkatapos ay maging sundalo ng host. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yesuan, hindi ba't ito ay katumbas ng pagpapahintulot kay Yesuan na buhayin muli ang mga taong napatay niya noon, at pagkatapos ay maging sarili niyang mga sundalo. Ito ay pangalawa, anuman ang mangyari, minsang sinabi ni Yesuan na bibigyan niya ng pagkakataon ng mga taong ito na mabuhay muli. Gayunpaman, si Yesuan ay hindi isang mamamatay tao na hari ng demonyo, saan siya makakahanap ng napakaraming tao na bubuhayin. Hindi kaya pumatay pa siya para makabuo ng tropa. Ding, ang senyales ng system, ang sinumang kaaway na mapatay ng host, hanggat ang bangkay ay nakatabi sa lumalamon na espasyo, o sinumang kasama sa lumalamon na espasyo ng host, ay maaaring gamitin para sa palitan, anuman ang lahi. Biglang, isang prompt mula sa system ang nagpagising kay Yesuan, kung saan, si Yesuan ay talagang may lugar na maaaring ipagpalit, at hindi na niya kailangan pang mag-brainwash. Iyon ang Chingu space na pinagsama niya sa Devouring space sa simula. Ito ay isang sinaunang lihim na kaharian, at ang mga tao dito ay hindi maaaring umiral sa mundong ito dahil sa batas, ngunit maaari silang manirahan sa sinasakmal na espasyo ni Yesuan, at ngayon, si Yesuan ay may paraan para buhayin silang muli sa mundong ito, naniwala si Yesuan na ang mga taong ito ay magiging handa. Bukod dito, sa pamamagitan ng Force Division System, nagamit pa ni Yesuan ang ilan sa mga super powerhouse sa Chingu Secret Realm para sa kanyang sariling paggamit. Itinuloy ni Yesuan pataas, sa pagkakataong ito ang Force Subsystem ay tila napakahusay, hindi na mag-aalala si Yesuan sa katapatan ng mga tao sa Chingu Secret Realm, at hindi na niya kailangan ang Force Subsystem para mag-brainwash. Kapag nakapasok na siya sa lumalamon na espasyo, talagang namarkahan na siya ng marka ni Yesuan. Sa madaling salita, sa katunayan, imposible para sa mga taong ito na labagin ang pag-iral ni Yesuan. Mukhang sa maikling panahon, hindi na kailangang mag-alala ni Yesuan tungkol sa mga tropa. Casual na nag-click sa subsystem ng tropa, gayunpaman, bahagyang sumimangot si Yesuan. Dahil ang bilis ng produksyon ay masyadong mabagal. Sa subsystem ng militar, ang mga sundalo na may kapangyarihan ng batas ay ginawa. Iyon ay, ang pinakamababa ay ang unang gradong Inferior God Monarch Realm. At ang mga sundalo na gumagawa ng isang first-grade Inferior God Monarch Realm, araw-araw, ang military subsystem ay makakagawa lamang ng 100. Siyempre, maaari ka ring gumamit ng mga mapagkukunan para i-redeem. Mukhang marami ang 100 sundalo ng first-grade Inferior Divine Monarch Realm, ngunit ito ang yugto ng digmaan ng Divine Domain, anong silbi ng 100 sundalo? Marahil, bago siya naging isang Divine Domain Law Envoy, kung alam ni Yesuan na maaari niyang ipatawag ang 100 sobrang tapat na kapangyarihan ng Divine Monarch Realm bilang kanyang mga subordinate sa isang araw, natatakot ako na siya ay magiging labis na masaya. Sayang naman yung status kaya natural na iba yung vision. Ang produksyon ng isang first-grade Inferior Divine Monarch Realm, 100 bawat araw, at ang produksyon ng isang first-grade Medium Divine Monarch Realm, ngunit mayroon lamang 10 bawat araw. At ang mga sundalo na gumagawa ng isang high-grade na God Monarch Realm ay nakakagawa lamang ng 1 bawat araw. Ito ay masyadong maliit, ito ay masyadong maliit, ito ay hindi sapat sa lahat. Kabanata 2363 Sect Site Selection. Ding, System Prompt, Host. Pakitandaan na ang subsystem ng troop ay maaaring i-upgrade sa pamamagitan ng mga faith point at ilang iba pang espesyal na paraan. Nag-prompt ang system na upgrade ba ang antas ng pananampalataya. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Yesuan na suriin ito, at maaari niyang malaman na natatakot ako na ang halaga ng pananampalataya na kinakailangan para dito ay nakakatakot. Gayunpaman, dahil maaari mong gamitin ang pananampalataya upang i-upgrade ang subsystem ng tropa, natural na maaari muling ipagpalit ang pananampalataya para sa mga sundalo. Kung pag-uusapan, ito ay maaaring ituring na humihimok kay Yesuan na kumpletuhin ang gawain ng muling pagbuo ng kanyang pananampalataya sa disguise. Siyempre, hindi kailanman nagpapahinga si Yesuan, palagi siyang seryoso sa pagkumpleto ng gawain. Dahil hindi mabibilang ang subsystem ng tropa, kung gayon, maaaring maitatag muna ni Yesuan ang sekta. Nakakuha si Yesuan ng sect card, at ngayon,
oras na rin para itatag ito. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Yezuan na gamitin ang sekta na ito bilang kanyang pansamantalang festival envoy hall sa simula pa lang. Tumingin sa paligid sa mga naglilinis sa larangan ng digmaan. Tinalikuran ni Yezuan ang ideya na magtatag ng isang sekta dito. Dahil pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Demon God Realm ay sumalakay mula rito, kaya natural na hindi maitatag ni Yezuan ang sekta dito. System, palawakin ang mapa, at tulungan akong magrekomenda ng ilang angkop na lugar para magtatag ng isang sekta. Sabi ni Yezuan sa sistema. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pagsusuri ng data ay sinusuri, ang pagsusuri ay matagumpay. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang host ay maaaring pumili upang itatag ang inirerekomendang lokasyon ng sekta, Longzhou Realm. Kabilang sa 60,000 na kaharian sa 9 na direksyon ng kaharian ng Longzhou, ang pinakamaunlad na kaharian, ang kaharian na ito ay may populasyon na 15 bilyon, kung saan 100,000 sa mga ito ay mas malakas kaysa sa Diyos na monarko. At ang banal na kapangyarihan ay sagana, at ang likas na yaman ay napakasagana din. Longzhou Realm. Bahagyang sumimangot si Yezuan, kumpara sa Longzhou Realm na ito man ay ang orihinal na Mo Xiangbai Realm o ang Linfeng Realm, ito ay talagang mas mababa sa kanayunan. Gayunpaman, si Yezuan ay direktang sumuko dito, dahil ang dahilan, dahil ito ay masyadong mayaman doon. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Yezuan ay isang sugo ng pagdiriwang, kung padalos-dalos niyang itatag ang sekta sa kaharian ng Longzhou, madarama lamang nito sa mga tao doon na si Yezuan ay kumukuha ng mga mapagkukunan. Kaya, hindi ito angkop doon. Ding, inirerekomendang lokasyon ng dalawa, Origami Realm. Ang Desolate God Realm ay sobrang baog, ngunit mayroong maraming mapagkukunan ng banal na hayop, at mayroong hindi mabilang na makapangyarihang mga banal na hayop, at walang kapangyarihan. Ang lugar na ito, umiling si Yezuan, ngunit sumuko pa rin. Napakasimple ng dahilan, ibig sabihin, masyadong baog doon. Para kay Yezuan, ang kanyang sekta, kung tutusin, ay isa ring festival anteng-anteng, kaya natural na imposibleng maitatag ito sa isang lugar na masyadong baog. Ding, inirerekomendang lokasyon ng 3, ang lungsod ng Siyam na Lihim. Ang City of Nine Secrets ay ang pinaka-core na lokasyon ng 60,000 realms ng 9 directions, ngunit dito, mayroon lamang isang lungsod, at sa mga nakapalibot na 30 kaharian, walang ibang puwersa. Gayunpaman, sa paligid ng Siyam na lihim na lungsod na ito, mayroong 9 na mahiwagang lihim na kaharian, at ang mga lihim na kaharian na ito ay ang uri ng mga patay na kaharian na hindi pa na-reclaim. System, ano ang kaharian ng kamatayan? Ding, ang senadorias ng system, ang Dead Realm ay tumutukoy sa isang espesyal na lihim na kaharian na hindi maaaring pasukin. Anuman ang dahilan, ang ganitong uri ng lihim na kaharian ay may isang bagay na karaniwan, iyon ay, hindi ito mapapasukan. Hindi makapasok. Gusto lang ni Yezuan na pumunta at tingnan, ano ang nangyayari sa tinatawag nitong kawalan ng kakayahang pumasok. Marahil, ito ay isang magandang pagpipilian upang magtatag ng isang sekta sa lungsod na ito ng Siyam na lihim. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangunahing lokasyon ng 9 directions at 60,000 realms, at walang puwersa sa paligid, at mayroong 9 na patay na realm na ito na naghihintay na galugarin ni Yezuan, kahit gaano mo pa ito tingnan, ito ay isang napakahusay na pagpipilian. Siyempre, kailangan pang tingnan ni Yezuan ng personal. Walang pag-aalinlangan, direktang nag-utos si Yezuan, pagkatapos ay inilabas ang karwahe at mabilis na umalis. Bagamat si Yezuan ay isang sugo ng pagdiriwang, ang lahat ay nangyayari sa isang maayos na paraan ngayon. Ang recruitment ay hindi pa natatapos, at ang mga bagay na dinala ni Feiyan ay hindi pa mabilis na dumating. Sa makatuwid, si Yezuan ay walang anumang bagay na mahalaga sa maikling panahon, bukod pa, kung mayroon talagang isang bagay, ang mga tao ay magkakaroon ng paraan upang makipag-ugnayan kay Yezuan. Maging ito ay ang Nine Directions Festival Envoy o ang Divine Domain Law Envoy, sila ay natural na may pribilehyo, halimbawa, gamit ang isang espesyal na teleportation array. Sa makatuwid, si Yezuan ay nakaranas lamang ng teleportasyon, at nakarating na siya sa Nine Secret City na ito. Ito ay isang kakaibang lungsod, at mayroon lamang mas mababa sa 5,000 katao sa buong lungsod.
Gayunpaman, ang paglilinang ay hindi maliit bilang para sa dahilan. Ito ay dahil ang mga tao na pumupunta sa lungsod na ito ng siyam na lihim ay pawang pupunta sa mga patay na kaharian. Nang pumasok si Yesuan sa lungsod na ito, hindi siya nakakuha ng atensyon ng sinuman. Kung tutuusin, madalas may mga taong pumupunta rito na may iba't ibang ideya at gustong makita ang patay na kaharian. Masasabing ang anumang kamatayan ay madalas na kumakatawan sa isang mahusay na pagkakataon, kung sino ang maaaring unang pumasok dito, hanggat maaari kang makatakas dito, kung gayon ang ani ay magiging mahusay. Sa katunayan, habang papunta rito, gusto rin ni Yesuan na pumunta sa misteryosong lawa upang mangolekta ng kaunting dugong kulay ube. Gayunpaman, may premonition si Yesuan sa kanyang puso, at sinabi ng premonition na iyon kay Yesuan na hindi siya dapat malapit sa misteryosong lawa. Bagamat ito ang walang batayan na premonition ni Yesuan, pinili ni Yesuan na paniwalaan ito. Sa hinaharap, nagpadala pa rin siya ng isang tao upang tingnan muna, at pagkatapos ay nagpa siya kung pupunta o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang purple na dugo ay masyadong kakaiba. Ang pagsira sa basbas ng sinaunang demonyong Diyos at pag-udyok sa pagbabalik ng mga ninuno, ang mga bagay na ito ay naging dahilan upang bigyang pansin ni Yesuan ang lilang dugong ito. Dumating si Yesuan sa nag-iisang inn sa lungsod na ito. Sa lungsod na ito, karamihan sa mga tao ay nakahanap ng isang lugar ng random at nagtayo ng bahay ng mag-isa. Gayunpaman, si Yesuan ay masyadong tamad na mag-abala. Gayunpaman, kung talagang gusto niyang magtatag ng isang sekta dito, kung gayon ay talagang isang pag-aaksaya ng oras upang magtayo ng isang bahay ngayon. Hindi kalakihan ng bahay panuluyan, ngunit mayroon lamang itong 5 bahay, ngunit maraming tao rito, at sa oras na ito, sa bulwagan ng bahay panuluyan, hindi bababa sa 100 ang tao. Narinig mo ba, ilang araw na ang nakalipas, may tumakbo para subukan ang ika-5 lihim na kaharian, ngunit 12 tao ang pumasok, ngunit 1 tao lang ang lumabas, at ang taong lumabas ay naging baliw. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa 5th secret realm. Kalimutan mo na, mas maganda ang ika-5 lihim na kaharian, ayaw mong isipin ang pangatlong lihim na kaharian. Kahit gaano karaming tao ang pasukin mo, basta't lalabas ka rito, tiyak na madudurog ang iyong pagka-Diyos, at kapag hindi ka papatayin, mawawalan ka ng cultivation, na mas masakit pa sa pagpatay sa iyo. Oo, narinig ko na parang may pag-asa na mabuksan ang unang secret realm, pero hindi ko alam kung totoo o hindi. Casual na nakahanap si Yesuan ng lugar na mauupuan, ngunit patuloy siyang nakikinig sa mga talakayan ng mga taong ito. Malinaw naman, ang mga taong ito ay naririto partikular para sa 9 Great Death Realms. Dapat totoo, pinag-aralan ng mga tao ng pamilyang Go ang unang lihim na kaharian sa loob ng 10,000 taon, na sinasabing wala silang pakinabang. Natatakot ako na walang maniniwala dito, ngunit ang pamilya Go ay talagang malas. Sila ay isang pamilya ng aming 9 Directions at 60,000 Realms sa simula, at bilang isang resulta, ito ay dahil sa ilang libong mga tao lamang, ngunit sa loob ng ilang taon. Nahulog, Kabanata 2364, ang lungsod ng siyam na lihim. Hoy, sino ang nagsabing hindi? Nabalitaan ko na mayroon tayong bagong sugo ng pagdiriwang mula sa 60,000 Realms of 9 Directions, at ito ay napakalakas. Hindi ko alam kung paano ang taong ito. Tumahimik ka, hinahanap mo ang kamatayan, hayagang pinag-uusapan ang sugo ng pagtitimpi, ngunit nais mong alisin ang pagka-Diyos. Nawala ang boses, at tila tumigil sa pagsasalita ang mga taong iyon dahil kay Yesuan. Gayunpaman, hindi alam ni Yesuan kung kailan magkakaroon ng panuntunang ito. Sa makatuwid, direktang tumalikod si Yesuan at naglakad patungo sa mga taong iyon. Hoy, kuya, narinig ko lang sinabi mo na tatanggalin na ang sugo ng pagdiriwang. Ano ang nangyayari? Sa daan, marami akong narinig na binabanggit ang sugo ng pagdiriwang, ngunit walang nagsabi na may ganoong tuntunin. Siyempre, hindi sinabi ni Yesuan na nagtanong siya. Sa katunayan, hindi alam ni Yesuan kung bakit mabilis na nakuha ng mga taong ito ang balita. Siya, tumahimik ka, bata, hinahanap mo ang kamatayan, magtiwala ka sa sugo ng Jido. Kung gayon hindi maiiwasan na ang mga pangunahing puwersa ng ating 9 Directions Divine Domain ay Irish Shuffle, may mga tao na natutuwa at ang iba ay nag-aalala. Hindi mo pa narinig ang gayong mga patakaran sa ibang lugar,
hindi ibig sabihin na walang ganoong panuntunan dito. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Yezuan, sa puso ni Yezuan, ang siyam na lihim na lungsod na ito ay maaaring ituring na lugar na hindi dapat hadlangan ng mga patakarang ito, dahil ang lugar na ito ay hindi pag-aari ng anumang puwersa. Gayunpaman, sa nakikitang ayaw ng mga taong iyon na banggitin ang paksang ito, walang pagpipilian si Yezuan kundi sumuko. Sa halip, nakipag-usap ako sa mga taong ito tungkol sa unang lihim na kaharian. Ang unang lihim na kaharian, na pinag-aralan ng pamilya Go sa loob ng 10,000 taon, ay ang lihim na kaharian na may pinakamagandang pagkakataon na mabuksan, kaya ito ang pinakasikat. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi nakarinig ng maraming kapaki-pakinabang na balita sa mga bibig ng mga taong ito, kaya si Yezuan ay direktang pupunta sa pamilya Go para magtanong. Ang pamilyang Go, sa oras na ito, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa mababang God Monarch realm, at ang buong pamilya ay ang kanyang asawa lamang, ang kanyang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae, at ang pamilya ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Masasabing matagal nang nasira ang buong pamilya Go. Ang pamilyang Go ay may medyo magandang mansion sa City of Nine Secrets, at ang proteksyon at pagbabawal ay kumpleto, ngunit mukhang napakababa. Diretso si Yezuan sa pintuan ng bahay ni Go at casual na kumatok sa pinto ng bahay ni Go. Walang paraan, dahil may mga pagbabawal at paghihigpit, kaya ito ang tanging paraan upang tawagan ang pamilyang Go. Parating na, paparating na. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang boses ng isang teenager. Sa boses na ito, binuksan ng isang binatilyo ang pinto. Ikaw, may kaina-hinalang tanong ng binata kay Yezuan, tutal, sikat din ang pamilya Go sa buong Nine Secret City, kaya masasabing kilala ng binata ang lahat ng tao sa Nine Secret City. Hello, kararating ko lang sa City of Nine Secrets, pero may mga tanong akong gustong itanong sa pinuno ng pamilya Go. Nandito ka rin para magtanong tungkol sa unang lihim na kaharian. Oy, huwag ka nang magtanong, wala talagang alam ang pamilya Go natin. Nang matapos magsalita ang bata ay naghanda na siyang isara ang pinto. Gayunpaman, direktang pinigilan siya ni Yezuan. Sandali, bagamat hindi ko alam kung totoo o hindi ang sinabi mo, gayunpaman, umaasa pa rin akong makita ang iyong ama para pag-usapan ito ng personal, huwag kang mag-alala. Naniniwala akong matutuwa siyang makipagtulungan sa akin. Nagpakita ng kamahalan ang katawan ni Yezuan na hindi mapaglabanan ng binata, kaya hindi napigilan ng binata ang kanyang mga galaw. At hindi nag-abalang magsalita si Yezuan, at direktang itinulak ang pinto at pumasok. Hindi naghintay ng matagal si Yezuan, ngunit nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Ikalawang kapatid, bilisan mo, umalis ka na dito, damit. Nandito na naman ang mga tao ng pamilya Liu, nagtago na muna ang nanay at ang pangatlong kapatid na babae, at hinaharangan sila ng ama, umalis ka na sa akin. Isang buong boses ang tumunog, at gumalaw ang figure ni Yezuan, at diretso siyang lumabas ng bahay. Ang pamilya, Liu, umiwas. Ano ba ang nangyayari? Sino ka? Biglang nakita ng binata si Yezuan, binunot ang espada sa kanyang kamay, at tumingin kay Yezuan na may maingat na ekspresyon. Hindi nag-abala si Yezuan na makipagkita sa kanya, at direktang nagtanong, nasaan ang iyong ama ngayon? Panipi, Silangan, East Gate. Habang tinitingnan ni Yezuan, hindi sinasadyang sumagot ang binata. Nang marinig ni Yezuan ang sagot, ang kanyang anyo ay nawala sa parehong oras, na ikinagulat ng 2 tao. Ang lungsod ng siyam na lihim, tulad ng ibang mga lungsod, ay may 4 na tarangkahan, at ang silangan na tarangkahan ang pinakasira, at maging ang tarangkahan ay wala na. Anyway, ang Nine Secret City na ito ay matagal nang inabandona, at wala talagang City Lord, kaya natural na walang nagmamalasakit dito. Nang pumanaw si Yezuan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakikipaglaro laban sa mahigit 100 tao. Liu Lao huwag kang masyadong lumayo, wala talaga sa pamilya ko Go ang gusto mo. Kung gusto mong tuklasin ang unang lihim na kaharian, maaari kang pumunta doon ng mag-isa, bakit hayaan ang pamilya nating Go na may manggana sa iyo? Go Zing? Huwag kang mag-toast o kumain at uminom, sapat na ang pamilya kong Liu para bigyan ka ng mukha, 3 beses na itong pinuntahan ka ng pamilya ko Liu ng personal, 3 beses na. Go family mo rin yan, kung lumipat ka sa ibang pamilya,
matagal ka nang nalipol sa amin, hindi ko alam kung ilang beses na. Sa pagkakataong ito, wala akong pakialam sa sasabihin mo, isang salita lang ang sasabihin ko, kung ayaw mong mamatay, ibibigay mo agad sa akin ang sikreto ng unang lihim na kaharian. Kung hindi, ituro mo sa akin ang daan. Bahagyang sumimangot si Yezuan, halata na ang bagay na ito. Dahil si Go ang taong hinahanap ni Yezuan, natural na hindi hahayaan ni Yezuan na kunin siya ng mga tao ng pamilya Liu. Dahan-daang naglakad si Yezuan patungo sa harapan, nang walang kahit katiting na pagtatago, ganoong pagkilos, hanggat hindi siya bulag, nakikita niya ito. Higit pa rito, ang mga tao ng pamilyang Liu ay hindi lamang hindi bulag, ngunit ang kanilang lakas ay hindi mahina, maliban kay Liu Lao, na namuno sa koponan. Ang pangalawa ay nasa gitnang kaharian ng Divine Monarch, at ang iba pang mga tao ay karaniwang lahat ay mababa ang paglilinang ng Divine Monarch. Tumigil ka boy, sino ka? Tumingin si Liu Lao kay Yezuan, may aura ng takot si Yezuan sa kanyang katawan, kaya hindi siya nang ahas na akitin si Yezuan ng direkta. Sino ang nakakaalam, si Yezuan ay hindi nag-abalang pansinin siya, ngunit direktang lumapit sa tabi ni Gozing at nagtanong, ikaw si Gozing. Ang pinuno ng pamilya Go. Panipi. Oo, si Gozing na naman, hindi ko alam kung sino ang kamahalan. Hindi mahalaga kung sino ako. Fair na, may itatanong ako sa'yo, fair na. Mukhang hindi nakita ni Yezuan si Liu Lao at napakaswal na sinabi. Bagamat medyo natatakot si Liu Lao kay Yezuan, pagkatapos ng lahat, hindi niya makita ang kultibasyon ni Yezuan. At nang makita niyang labis na binabaliwala ni Yezuan ang kanyang sarili, paano pa rin siya magpipigil? At direktang tumalon palabas at sinabing, tumayo kayong dalawa, walang sinuman ang pinapayagang umalis. Panipi, lumingon si Yezuan, tumingin kay Liu Lao, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, umalis ka. Panipi, isang rolling word, ang grupo ay naglalaman ng pinakamataas na pamimilit. Si Yezuan ay isang tugatog at isang mataas na uri ng Diyos na monarko. Ito ay isang buong kaharian na mas mataas kaysa kay Liu Lao. Sa makatuwid, ang pagsupil pa lamang sa batas ay nagpawis na sa puso ni Liu Lao. Si Yezuan ay hindi gustong gumawa ng gulo, kaya hindi niya sinasadyang gumawa ng kahit ano, nagpalabas lang siya ng momentum. At hinayaan si Liu Lao na umatras. Si Liu Lao ay talagang natakot at pinanood sina Yezuan at Gozing na umalis. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na susuko na si Liu Lao. Kabanata 2365, The Ghost Lingers. Sa katunayan, ang pamilyang Liu ay hindi isang pamilya sa City of Nine Secrets, ngunit isang pamilyang susugod-sugod dahil alam nila na maaaring may mga lihim dito. Pumunta sila dito para sa isang layunin lamang, upang kunin ang isang bargain at makuha ang sikreto ng unang lihim na kaharian. Nakakalungkot na kahit anong paraan ang ginamit nila, hindi man lang nakipagtulungan ang pamilya Go. Sa pagkakataong ito na ang ikatlong pagkakataon na natagpuan ni Liu Lao si Gozing, at masasabing sa pagkakataong ito ay hangganan na ng kanilang pasensya. Kahit na, ang pamilya Liu ay nagpadala na ng mga elite, at ang orihinal na plano ay direktang itali ang kalsada kapag hindi nakipagtulungan ang pamilya Go. Natakot si Liu Lao sa mga salita ni Yezuan, kaya natural na agad niyang hinanap ang kanyang amo. At hindi pa alam ni Yezuan ang mga ito, sa oras na ito, naglalakad si Yezuan kasama si Gozing, nagtatanong tungkol sa mga bagay-bagay. Alam ni Yezuan na kung minsan, ang tamang bagay ay lubhang kapakipakinabang, kaya hindi siya umimik, at direktang ipinakita ang kanyang opisyal na selyo, na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang sugon ng pagdiriwang. Ikaw ang bagong lady of the festival. Si Gozing ay tumingin kay Yezuan ng may takot, hindi niya akalain na siya ay talagang narito, at makikilala ang Ramord Lord Jido. Oo, ako ang sugon ng pagdiriwang ng Nine Directions at 60,000 Realms, kahit na maraming patay na kaharian sa Nine Directions at 60,000 Realms. Ngunit balak kong itayo ang Festival Envoy na palasyo sa Nine Secret City na ito, kung tutuusin, ito ang core ng Nine Directions at 60,000 Realms, kaya kailangan kong malaman ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, basta't matutulungan mo ako, pagkatapos nito, tiyak na ibabalik ko ang iyong pamilya Go sa orihinal nitong kaluwalhatian.
Malumanay na sinabi ni Yezuan, bagamat ang kanyang tono ay walang malasakit, ang halaga nito ay sapat na upang pasiglahin si Go Xing. Lord Jido, totoo ang sinabi mo. Nagtatakang tanong ni Go Xing, ngunit agad niyang pinagsisihan ang tanong na ito. Kung tutuusin, paano magagawang makipagbiroan ng sugo ng 9 Directions at ng 60,000 Realms sa kanyang munting pamilyang Go? Kaya't si Go Xing ay hindi nag-alinlangan, at direktang sinabi, huwag mong itago ito sa aking Panginoon. Ang aming pamilya Go ay talagang naging dalubhasa sa unang lihim na kaharian, at sa kadahilanang ito, ang pamilya ay nasa gitna ng kalsada, ngunit ang maliit na bata ay talagang walang masyadong alam tungkol sa unang lihim na kaharian. Sa katunayan, panipi, 10 taon na ang nakalilipas, kinuha ng aking maliit na ama ang huling grupo ng mga elite ng pamilya upang maglunsad ng isang paggalugad sa unang lihim na kaharian, ngunit sa sandaling pumunta ako, walang bumalik. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ni Xiao sa nakalipas na 10 taon, alam ko na ang aking ama ay nahuli ng isang taong tinatawag na Exterminating the Sect, ngunit sa kasamaang palad, ang kawalan ng kakayahan ni Xiao ay hindi man lang alam kung nasaan ang Exterminating Sect. At ang lahat ng impormasyon tungkol sa unang Secret Realm ay nawala din. Poksay ng sekta, biglang nabigla ang puso ni Yezuan. Poksay ng sekta, poksay ng organisasyon. Hindi kaya imposibleng sirain muli ang organisasyon. Sa Linfeng Realm, isa lamang itong sangay ng Destruction Organization, kaya alam ni Yezuan na ang Destruction Organization ay dapat may lakas pa rin sa Kunlun Divine Domain. Gayunpaman, hindi nahirapan si Yezuan na puksain ang organisasyon, ngunit direktang tumakbo siya sa sekta ng pagpuksa na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, tila sa pagkakataong ito ay medyo nakakalito ang usapin. Kapag may kinalaman ito sa pagkasira ng organisasyon, natatakot ako na hindi ito magiging simple. Kahit, hanggang ngayon, hindi pa naiisip ni Yezuan kung anong uri ng pag-iral ang organisasyon ng pagpuksa. Kaya naman, sa pagkakataong ito, kailangang bigyang pansin ni Yezuan. Nakakasira ng samahan, multo talaga, parang kahit saan ka magpunta, andin din ang existence nila. Ang organisasyong ito ay halatang walang gaanong lakas, ngunit sa kabaligtaran, ang multo ay nananatili pa rin, at ito ay palaging ang hitsura ng maliliit na puwersa at maliliit na puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi na sila pakakawalan ni Yezuan. Si Yezuan ay isa ring sugo ng festival ngayon, hindi bababasa, sa 9 Directions at 60,000 Realms. Sa Kunlun Divine Domain, gusto ni Yezuan na lipulin ang lahat ng taong sumisira sa organisasyon. Gayunpaman, ang organisasyong pangpuksa na ito ay parang kalahati ng 100, sa katunayan, alam din ni Yezuan sa kanyang puso na kung gusto niyang tunay na sirain ang organisasyong pangpuksa, maliban na lang kung sila ang magkukusa na magpakita, kung hindi, ito ay talagang mahirap. Ang mga kasuklam-suklam na lalaki na ito ay nasa lahat ng dako. Ang mga anino ni Mo ay nasa daan-daang mga kaharian, at ngayon, naroon pa rin ang kanilang mga anino sa Kunlun Divine Domain. Matapos ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Go Xing tungkol sa ilang bagay, umalis si Yezuan. Mula sa bibig ni Go Xing, alam ni Yezuan na ang unang lihim na kaharian na ito ay talagang bahagi ng paggalugad. Walang nakakaalam kung anong uri ng lihim na kaharian ang hawantong sa unang lihim na kaharian na ito, ngunit ang pinakamalaking panganib sa lihim na kaharian na ito ay isang kakaibang Divine Beast. Ayon sa pangalan ni Go Xing, ang ganitong uri ng Divine Beast ay tinatawag na unang Secret Realm Beast. Tila ang Divine Beast na ito ay isang natatanging produkto ng First Secret Realm, dahil sa labas ng mundo, ang ganitong uri ng kakaibang Divine Beast ay hindi makikita sa lahat. Gustong makita ni Yezuan kung anong uri ng mga espesyal na bagay mayroon itong espesyal na banal na hayop. Ang pasukan sa First Secret Realm ay hindi kalayuan sa labas ng 9 Secret City. Ito ay parang portal, na umaaligid sa langit, na walang itinatago, na tila naghihintay na tuklasin. Gayunpaman, nang lumakad si Yezuan, ayaw niya, talagang nabangga niya ang lalaking hamarang. Gaya nga ng kasabihan, ang mabubuting aso ay hindi nakakasagabal, ngunit sayang, ito ay malinaw na hindi magandang aso. Young Master, siya na, itong lalaking nagligtas kay Go Xing. Sa oras na ito, may mga galos pa sa mukha ni Liu Laor, halatang binugbog siya ng Young Master na nasa harapan niya. May tao, hulihin mo siya para sa akin.
Hindi na nagtanong ang young master, at direktang nagutos. Sa isang iglap, 12-12 ng mga katulong ng pamilya Liu ang direktang pinalibutan si Yezuan, at lilipat na sila. Ngunit sa oras na ito, nagsalita si Yezuan, "Sino ka?" Panipi, sinulyapan ng young master si Yezuan, at sinabi sa isang mapanghamak na tono, "Sino kami? Hindi ka sapat na kwalipikado para malaman." Panipi, napakayabang ng tono. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, tila ang mga taong ito ay gustong makahanap ng kamatayan ng mag-isa. Hindi ba ako karapat-dapat na malaman? I don't deserve to know, but I don't care who you are. Umalis ka na dito ngayon. Kaya kung palibutan ang buhay mo, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa batas militar. Haha, haha, batas militar, sino ka sa tingin mo? Batas militar din, kalokohan, ano ka pa bang ginagawa ng? Tulala, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Young Master Ben, ibaba mo siya para sa akin, kailangan siyang turuan ni Young Master Ben, ano ang batas militar? Umiling si Yezuan ba talaga ang nagsasalita tungkol sa paglalaro? Maglakas loob na salakayin si Yezuan, may sapat na dahilan si Yezuan para tuluyang lipulin ang pamilyang Liu na ito. Kabilang sa mga batas militar na itinalaga ni Mian, ang pinakakaraniwang parusa ay pagpuksa. Walang dahilan para pag-usapan ito, kung minsan, ang mapatay kang mag-isa ay itinuturing na maawin. Kapag ang mga patakaran ay nilabag, kung gayon, ito ay karaniwang na trigger ng pagpuksa. Lalo na sa panahon ng God's Domain War. Masasabing binigyan na ngayon ni Yezuan ng pagkakataon ang pamilya Liu at binigyan ng pagkakataon ang binatang ito. Ibaba mo sila para sa akin. Si Yezuan ay tila nagsasalita sa hangin. Ngunit sa mga salitang ito, sa isang iglap, hindi mabilang na mga tao ang lumitaw, at direktang pinalibutan nila ang mga tao ng pamilya Liu. Totoo ba na si Yezuan ang commander ng poste ng ilaw? Sa katunayan, mayroong 100 bantay ng Divine Palace, na nanatili sa tabi ni Yezuan bilang isang personal na kasama. Ito ay isang pribilehyo na matatanggap ng bawat sugo ng pagdiriwang, at kasama ang mga bantay sa dambana bilang kanyang mga personal na kasama, ito ay sumisimbolo sa awtoridad ng mga Diyos. Kabanata 2366, Medieval Faults. Ang damit ng Divine Palace Guards ay hindi isang bagay na maaaring gayahin ng sinuman kung gusto nila. Ang Divine Palace Guards ay sumisimbolo sa awtoridad ni Mian, anuman ang kanilang lakas. Iyon ay, bawat isa sa kanila ay kumakatawan, sila ay isang napakalaking puwersa. At ang kanilang phenomenon ay nasa Kunlun Divine Domain, walang hindi nakakaalam. Ang pagiging isang Shrine Guard ay hindi lamang isang karangalan, ngunit higit pa sa isang simbolo ng pagkakakilanlan at kapangyarihan. Walang sinuman ang nang-ahas na magpanggap na isang bantay ng banal na palasyo, pagkatapos ng lahat, ito ay isang gwardya ng banal na Panginoon, at ang krimen ng pagpapanggap ay hindi lamang kasing simple ng pagbitay at pagpuksa sa angkan. Bukod dito, kung gusto mong magpanggap, hindi mo ito magagawa. Ang mga Shrine Guard, bawat isa sa kanila, ay may eksklusibong identity token, pati na rin ang isang natatanging magic weapon set. Nang lumitaw ang daang banal na gwardya ng palasyo, ang mga tao ng pamilya Liu ay lahat ay handgal. Ang mga taong ito ay hindi isang bagay na maaaring masaktan ng kanilang pamilyang Liu, kahit sinong banal na bantay ng palasyo, mayroon silang kakayahan na lipulin ang kanilang pamilya Liu ng libu-libong beses. Higit pa, ito ay 100. At kasama ang Divine Palace Guards bilang kanyang entourage, natural na lalabas ang pagkakakilanlan ni Yezuan. Geodo Envoy. Ang 9 Directions at 60,000 Realms Trust Geodo Envoy, ang lalaking ito na may pinakamataas na awtoridad kahit na sa Kunlun Divine Domain, ay talagang lilito sa maliit na lugar na ito. Ang young master ng pamilya Liu ay lubos na natakot, patuloy na yumuyuko sa lupa, at ang mga gwardya na nakapaligid sa kanya, kung saan mayroon pa ring kalahating puso ng pagtutol, sa puntong ito, hindi man lang sila makapagpasya kung paano sila mamamatay, lalo na ang anumang bagay. Pag-aalsa, kasama ang pamilyang Liu, ang magrebelde laban sa sugo ng Jido, hindi ba ito biro? Ang pagdiriwang ay ginagawang iligtas ng mga matatanda ang kanilang buhay, ang kontrabida ay may mga mata at hindi kilala ang bundoktay, nagmamakaawat sa bola na iligtas ang kontrabida. Ang kontrabida ay hinding-hindi na maglalakas loob, hindi na muli.
Siya lang, oo, siya, si Liu Lauer ang nag-utos sa kontrabida, at talagang walang alam ang kontrabida. Nais ng young master na sisihin si Liu Lauer para umasa sa kanyang buhay. Nakakalungkot na ngayon si Liu Lauer ay natakot na sa labas at ihi, saan siya mukhang mastermind. Hindi man lang nag-abala si Ye Zuan na makipagkita sa mga taong ito ng regular, at direktang sinabi sa isang gwardya ng Divine Palace, ang usapin dito, ipauubaya ko sa iyo ang pagharap. Salakayin ang sugo ng Jido, suwayin ang utos ng militar, sa palagay ko ay dapat mong malaman kung paano ito gagawin, ngunit hindi ko nais na gumawa ng malaking bagay tungkol dito, upang maaari mong harapin ito ng simple. Panipi, oo, Ginoo. Sumagot ang Divine Palace Guard. Para sa mga gwardya ng Divine Palace na ito, si Ye Zuan ay talagang lahat ng kanilang mga taga-suporta. Ayon sa mga alituntuning tinukoy ni Mi Zuan, kapag sila ay natalaga kay Ye Zuan bilang isang personal na bantay, ang lahat ng kanilang mga opisyal na posisyon at paglilipat ay kailangang dumaan kay Ye Zuan, ibig sabihin, si Ye Zuan lamang ang kanilang commander. Pinamahalaan ni Mia ng Kunlun Divine Domain, at nagpatupad ng sistemang katulad ng sa subfeudal na sistema. Halimbawa, si Ye Zuan, ang sugo ng pagdiriwang, si Ye Zuan mismo ay ganap na nasa ilalim ng utos ni Mi Zuan, at si Mi Zuan ay may karapatang magdesisyon ng anuman tungkol kay Ye Zuan. Ngunit ang mga nasasakupan ni Ye Zuan ay maaaring sumuwi sa utos ni Mi Zuan, dahil si Ye Zuan lamang ang sinunod ng mga nasasakupan ni Ye Zuan. Kahit nasa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, ang hukbo na ipinadala ng bawat isa sa mga buhol ay nasa ilalim lamang ng kanilang mga buhol, at ang iba ay hindi kwalipikadong makialam. Siyempre, ang saligan ay ang lakas ng loob mong suwayan si Mian. Ngunit at least, sa tuntunin ng mga tuntunin, ang mga nasasakupan ni Ye Zuan ay talagang susunod lamang kay Ye Zuan. Sa makatuwid, ang 100 Gods Palace na ito ay nagbabantay, sa katunayan, mula nang italaga sila kay Ye Zuan, gusto man nila o hindi, maaari lang silang maging tapat kay Ye Zuan. Kahit na ginamit nila ang kapangyarihan ng kanilang pamilya para tulungan si Ye Zuan, ito ay isang normal na bagay. Walang pakialam si Ye Zuan sa isang maliit na hipon tulad ng pamilya Liu, ang inaalala niya ngayon ay kung ano ang nilipol ng sekta, pati na rin ang ama ni Gou Zing, kung gusto niya talagang malaman ang sitwasyon ng unang lihim na kaharian, kung gayon, natatakot ako na ang paghahanap lamang ng ama ni Gou Zing ang pinakamahusay na pagpipilian. Siyempre, bago yun, gusto pa rin ni Ye Zuan na tingnan ang unang lihim na kaharian na ito at makita kung ano ang ibig sabihin ng isang patay na kaharian. Ayon kay Gou Zing, may mga espesyal na divine beast sa lihim na kaharian na ito, ngunit hindi alam ni Ye Zuan kung ano ang espesyal sa mga divine beast na ito. Hintayin mo na lang ako sa labas, pupunta ako sa unang secret realm na ito para tingnan. Lumingon si Ye Zuan sa mga gwardya ng palasyo at nagutos. Lord Jido, hayaan mo akong maghintay na sundan ka, pagkatapos ng lahat, may walang katapusang mga panganib sa kaharian ng kamatayan, sa paghihintay ko, kapag nakatagpo ka ng panganib, maaari mo ring tulungan si Lord Jido. Tumayo ang isang bantay ng Divine Palace at magalang na sinabi kay Ye Zuan. Bahagyang ngumiti si Ye Zuan, alam niyang may mabuting hangarin ang mga bantay ng Divine Palace, ngunit, sa katunayan, dinala sila ni Ye Zuan, ngunit ito ay isang pabigat, marahil ay nakatagpo talaga siya ng ilang panganib, imposibleng talunin ni Ye Zuan ang kaaway, ngunit kung gusto niyang tumakas, hindi ito magiging masyadong mahirap. No need, I know you mean well, but don't forget that I'm a master of prohibition. So once I encounter danger, natural atris agad ako, kung kasama ka, magulo. Hindi ito pinansin ni Ye Zuan, at direktang sinabi ang mga pagdududa sa kanyang puso, ngunit sa kabutihang palad, alam ng mga bantay ng palasyo ng mga Diyos na si Ye Zuan ay nagsasabi ng totoo, kaya't wala silang pakialam sa mga salita ni Ye Zuan. Hindi nagtagal, diretsyong naglakad si Ye Zuan sa portal sa kalagitnaan ng hangin. Hindi tulad ng mga ordinaryong teleportation array, nang pumasok si Ye Zuan sa portal, halatang nakaramdam siya ng napakalaking puwersa ng paghila, na naging dahilan upang hindi komportable si Ye Zuan. Dagdag pa rito, ang puwersa ng paghila ay tumagal ng mahabang panahon, at hanggang sa isang mahinang liwanag ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Ye Zuan na ito ay maituturing na huminto.
Ito ay isang napaka-espesyal na mundo. Ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Yesuan ngayon ay isang koridor, ngunit ang koridor na ito ay 100 milya ang lapad, at may espesyal na pagbabago. Sa likod ni Yesuan, ang portal na nagpapasok sa kanya ay lumulutang doon ng napakatahimik. Malinaw, ang pag-alis ay maaari lamang gawin mula dito. At dito, ang unang pakiramdam ni Yesuan ay isang espesyal na aura ng batas. System, I feel a very special aura of law now, which I never felt before. What is going on? Ding, system prompt, scanning detection, data analysis. Ding, kumpleto na ang pagsusuri. Ding, na-detect ko na ang host ay nasa isang espesyal na espasyo, sa gitna ng medieval fault. Medieval faults, ano ang ibig sabihin nito? Medyo natarante si Yesuan, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong sa system, ano ang kasalanan sa Middle Ages? Panipi, ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang Middle Ages ay katumbas ng isang espesyal na oras ng paglipat pagkatapos ng pagtatapos ng sinaunang panahon, at ang tagal ay 50,000 taon lamang. Gayunpaman, dahil sa malaking digmaan noong sinaunang panahon, ang mga batas ng banal na kaharian ay magulo, kaya sa panahon ng medieval, ang aura ng mga batas ay tila magulo, at higit pa rito, ang mga batas ng kaguluhan ay lumitaw sa maraming bilang. Ang batas ng chaos. Bagamat hindi gaanong alam ni Yesuan ang batas ng kaguluhan, hindi siya pamilyar dito, ngunit ngayon, ang batas ng kaguluhan sa bibig ng system ay tila medyo naiiba, at sigurado, nang si Yesuan ay naguguluhan, nagpatuloy ang sistema. Kabanata 2367, Pagtatatag ng isang sekta. Ding, ang batas ng kaguluhan sa Middle Ages ay isang pansamantalang batas sa pagkukumpuni na isinilang ng batas ng kalikasan bilang tugon sa panahon ng medieval, na hindi mapapansin at makontrol, at ang tanging tungkulin ng batas na ito ay upang magkasundo at ayusin ang iba pang mga batas. Ding, nag-uudyok ang system, pakitandaan na ang espesyal na espasyong ito kung saan matatagpuan ang host ay kabilang sa lihim na kaharian ng Middle Ages na ni-restore, at magkakaroon ng ilang mga espesyal na pagkakataon dito, kaya inirekomenda na tuklasin ito mismo ng host. Gusto mo bang mag-explore ng mag-isa? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bakit walang mga random na pakikipagsapalaran? Ang bawat random na gawain ay masasabing nagdadala kay Yesuan ng hindi inaasahang mga tagumpay, ngunit natuklasan na ngayon ni Yesuan ang espesyal na medieval na lugar na ito, ngunit hindi ito nag-trigger ng random na gawain, ngunit ginawa itong medyo hindi komportable kay Yesuan. Gayunpaman, kung maglalabas man o hindi ng mga random na gawain ay hindi isang bagay na mapagpasyahan ni Yesuan, kaya maaari lamang piliin ni Yesuan na tanggapin ito ng walang magawa. Ang lihim na kaharian ng Middle Ages, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ito ni Yesuan, hindi pa banggitin, sinabi rin ng system na kung mag-explore ka, tiyak na makakahanap ka ng ilang mga espesyal na pagkakataon. Nakakalungkot lang na ang lihim na kaharian na ito ay hindi ganap na bukas, sa katunayan, si Yesuan ay umaban pa lamang ng kalahating oras, at nakita na niya ang limitasyon. Sa harap ni Yesuan, mayroong isang napakalaking itim na bola, at malabo, mula sa ilang mga bitik, makikita na sa loob ng itim na bola, ito ay naging isang lumulutang na lupa, at ang lupain ay tila isang palasyong pag-iral, ngunit ang itim na bola ay hindi makadaan sa lahat. Dahil ito ay ganap na binuo ng mga batas ng kaguluhan. Tila ang batas ng kaguluhan ay nagbabantay o nag-aayos sa mundo sa loob. Bilang karagdagan, mayroong mga banal na hayop na nagbabantay sa paligid. Sa wakas ay alam na ni Yesuan kung bakit sasabihin ni Gozing na ang mga divine beast dito ay natatangi sa First Secret Realm, dahil ang mga divine beast dito ay ang batas na mga divine beast na nasa batas ng kaguluhan. Ang batas divine beast ay masasabing mas mahirap pakitunguhan kaysa sa iba pang divine beast. Ang mga banal na hayop na ito ay walang kamatayan at walang kamatayan, dahil siya mismo ang hininga ng batas, ngunit sa katunayan, karamihan sa mga batas ay hindi maaaring maglaman ng batas. Ilan lamang sa mga espesyal na batas nito ang maglalaman ng batas mga banal na hayop. Halimbawa, ang mga espesyal na Chaos Law Divine Beast na ito sa harap ni Yesuan. Dahil ang mga batas na hayop na ito ay pinangalagaan ng mga batas ng kaguluhan noong Middle Ages, mayroon lamang silang isang gawain, iyon ay, upang mahanap ang mga posibleng butas sa batas.
walang laman na mga bitik, at iba pa, at pagkatapos ay lulukan ang mga ito sa isang kagat, at pagkatapos ay dahan-daang hinuhukay ang mga ito sa kanilang mga tiyan, at ang kanilang proseso ng pagtunaw ay talagang proseso ng pagkumpuni. Ang mga lobbyist dito ay pawang mga lobbyist na nagsisikap na ayusin ang espasyong ito. Sa ilang sandali, nag-aatubili si Yesuan na magpatuloy, dahil ayaw niyang abalahin ang mga Law Divine Beast na ito na nagtatrabaho at hindi alam kung ilang taon na silang nagtatrabaho. Ang mga lobbyist na ito, kahit na malinaw na nakita nila si Yesuan, ngunit dahil walang law loophole si Yesuan sa kanyang katawan, hindi na nila papansinin si Yesuan, at kahit na pumunta si Yesuan sa gilid nila, hindi na sila titingin kay Yesuan. Masasabing ang mga Divine Beast na ito ang pinaka-cute na Divine Beast na nakatagpo ni Yesuan mula nang pumasok sa Divine Realm. Nakakalungkot na hindi makontrol ang mga batas ng kaguluhan sa Middle Ages, kaya walang silbi ang sapilitang paglamon ni Yesuan. Habang hinahangaan ni Yesuan ang mga Chaos Law Divine Beast na ito, biglang, mula sa itim na bola, isang banal na pag-iisip ang biglang sumambulat, kahit na saglit lang ito, nakuha ito ng Chaos Law, at pagkatapos ay mabilis na kumalat. Gayunpaman, naramdaman nito ni Yesuan. Actually, sila na. Sa oras na ito, labis na nabigla si Yesuan. Dahil, natuklasan niya ang isang nakakagulat na sekreto, isang posibilidad na hindi kailanman naisip ni Yesuan. Wasakin ang punong tanggapan ng organisasyon. Sa Black Sphere na iyon, ito pala ang headquarters ng Destruction Organization. Siyempre, hindi ang punong tanggapan ng kasalukuyang organisasyon ng pagpuksa, ngunit ang punong tanggapan ng organisasyong pagpuksa ang nag-udyok sa digmaan ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Kahit na ito ay isang fragment lamang ng punong tanggapan ng Destruction Organization, nakaramdam din ito ng takot kay Yesuan. Anong uri ng pag-iral ang organisasyon ng pagpuksa? Aba, lahat noong sinaunang panahon ay nawala, ngunit mayroong isang fragment ng punong tanggapan ng organisasyon ng pagpuksa, na talagang nagtatago dito. No wonder gustong malaman ng sekta ang mga sikreto dito. Kung alam nila ang mga sikreto ng lugar na ito, natatakot ako na gagawin nila ang lahat para makapasok dito. Ang batas ng kaguluhan sa medieval, bagamat naramdaman ni Yesuan na ang organisasyon ng pagkawasak ay walang kakayahan na sirain ito, ngunit hindi siya natatakot sa 10,000, kung sakali. Mukhang walang pagpipilian si Yesuan sa lahat ng oras na ito, dapat niyang itatag ang sekta dito. Bukod dito, ang unang lihim na kaharian na ito ay dapat ituring bilang isang mahalagang lugar upang maprotektahan. Ang pinsala ng pagsira sa organisasyon, si Yesuan ay napakalinaw. Ngunit hindi lang inaasahan ni Yesuan na hindi niya sinasadyang matuklasan ang punong tanggapan ng Annihilation Organization na ito na halos sumairas sa God Realm. Alam ni Yesuan sa kanyang puso na kapag hinaranggan niya ang lugar na ito ay ipapalit lamang sa isang hindi organisado at nakakabaliw na pag-atake, ngunit si Yesuan ay walang pagpipilian. Kung hindi pa niya nalaman, ibang usapan na iyon, ngunit sa dilim, tila may isang Diyos na nangunguna sa lahat ng ito. Natuklasan ito ni Yesuan, kaya imposibleng palayain niya ito. Tara na, labas na tayo. Direktang tumalikod si Yesuan, at pagkatapos ay lumabas sa unang secret realm na ito, gaya ng inaasahan ni Yesuan, inayos ng Extermination Organization ang eyeliner dito. Sa katunayan, ang unang secret realm Extermination Organization na ito ay natuklasan lamang mahigit 10 taon na ang nakalipas, at napansin lamang ang isang bakas ng abnormality. Hindi sila kasing swerte ni Yesuan, talagang naramdaman nila ang pagsabog ng mga banal na kaisipan sa itim na bola. Ngayon lang nila nakita ang gusali sa loob ng Black Sphere, kaya medyo nag-aalinlangan sila. Kung talagang ipaalam mo sa Annihilation Organization na ito ang headquarters ng Ancient Annihilation Organization, natatakot ako na hindi lang ang Annihilation Organization ng Kunlun Divine Domain ang tumitingin dito, kundi ang puwersa ng buong God Realm ng Annihilation Organization ay magtitipon dito. Sa sandaling lumabas si Yesuan, hindi na siya nagdalawang isip, at direktang nag-utos sa system, ito na, gusto kong magtatag ng isang sekta dito. Gumamit ng espesyal na dekreto. Panipi, maaaring payagan ng espesyal na utos si Yesuan na mabilis na magtayo ng ilang espesyal na gusali, at ang sistema ay dapat na isang dekalidad na produkto. Ding, gumagamit ng special decree ang host, gusto mo bang kumpirmahin?
Confirm. Sa utos ni Yezuan, ang mga palasyo ay lumitaw mula sa manipis na hangin, at sa kalangitan, ang mga mahiwagang ilaw ay lumipad sa paligid, at pagkatapos na ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na namumuo, ang mga palasyo ay bumangon mula sa lupa. Sa posisyon kung saan nakatayo si Yezuan bilang gitnang linya, ang kalangitan, lupa, lahat ay kapansin-pansing nagbabago. Maging ang banal na kapangyarihan ay nagsimulang magkondensasyon ng mabilis dito. Kahit na ang mga tao sa labas ng Thousand Realms ay malinaw na nakadarama ng abnormal na pagbabago-bago ng divine power, at hindi mabilang na divine powers ang nakondensed sa isang direksyon. Ang ilang malalakas na tao ay hindi maiwasang tumingin sa direksyon na iyon, at nang makita nila ang mga bantay ng Divine Palace na nagbabantay sa paligid, hindi nila alam kung nasaan sila. Ito ay si Yezuan na nagtatayo ng bagong palasyo, iyon ay ang Jido Envoy Palace. Kabanata 2368, Balita ng Pagkatalo. Gayunpaman, hindi ba masyadong malaki ang kilusang ito? Siyempre, walang nang ahas na sumilip. Iyon ang pagdiriwang upang gawin ang Panginoon na magtayo ng sarili niyang palasyo, at doon, ang hinaharap ay ang pangunahing pag-iral ng 9 directions at 60,000 realms, na nang ahas na sumilip sa kahit ano ngayon. Hindi ba't humihingi ito ng gulo para sa iyong sarili, kung dahil sa pag-usisa, hayaan ang pagdiriwang na maghinala ang mga matatanda na sila ay hindi tapat, kung gayon hindi masyadong hindi makatarungan. Ang mamatay, sa makatuwid, ang mga aksyon ni Yezuan, kahit na hindi mabilang na mga puwersa ang nakaramdam nito, walang sinuman ang nang ahas na pumunta doon. Sa kalangitan, ang makulay na liwanag ay hindi naglaho ng mahabang panahon, at kahit na, ang mga batas ay malinaw na nakikita, wika nga, kung ang isang tao ay narito ngayon upang maunawaan ang kapangyarihan ng batas, tiyak na sila ay makakakuha ng marami. Siyempre, sa oras na ito, ang tanging mga tao na maaaring tamasahin ang gayong pagtrato ay ang daang banal na gwardya ng palasyo. Para kay Yezuan, kapag siya ay may sapilitang paglamon, hindi na niya kailangang intindihin ang batas, hindi pa banggitin, kailangan pa rin niyang kontrolin ang pagtatayo ng palasyo ngayon, kaya wala siyang pusong magmalasakit sa anumang bagay. Ngunit para sa Divine Palace Guards, ito ay naiiba. Ang daang Divine Palace Guard sa oras na ito ay talagang itinuturing na bumalik kay Yezuan. Sila ay mga marangal na gwardya ng banal na palasyo, ngunit ang maging isang personal na kasama ng isang taong walang anuman, at upang sabihin na wala silang sama ng loob, ay imposible lamang. Ngunit dahil sa lakas at espesyal na kakayahan ni Yezuan na paulit-ulit niyang ipinakita, kailangan nilang sumunod. Hindi walang kabuluhan na pinili ni Lord Divine Lord si Yezuan bilang sugo ng batas ng Divine Domain, ang sugo ng pagdiriwang ng 6,000 kaharian ng siyam na direksyon. Ang walang katulad na malinaw na kapangyarihan ng batas ay nagbigay daan sa mga gwardya ng Divine Palace na ito na magtamasa ng mga hindi pa nagagawang benepisyo. Masasabing kahit na ang pinakamasamang kwalifikasyon ay makakapagtipid ng 10,000 taon ng oras ng paglilinang sa pagsasakatuparan na ito, at kahit na, halos lahat ng mga taong ito ay napabuti ang kanilang antas, at ang pinakamababa ay lahat ay umunlad sa isang maliit na kaharian. Sa kalangitan, sunod-sunod na kristal na pader ang mag-agarang palasyo ay patuloy na nabubuo, na sumasaklaw sa isang malaking lugar, kahit na lampas sa inaasahan ni Yezuan, at ang pinakamahalaga ay kasama rin dito ang ilang mga espesyal na sekta, syempre, dahil binuksan ni Yezuan ang sistema ng sekta, sa makatuwid, ang mga sekta na ito ay nasa ilalim ng sekta ni Yezuan. Ding, nag-prompt ang system, kumpleto na ang pagtatayo ng refining sect, at natapos na ang random configuration ng mga sect disciples. Dahil sa host sect system, automatiko itong pinalitan ng pangalan na Refining Pavilion. Ding, nag-prompt ang system, ang pagtatayo ng ipinagbabawal na sekta ay kumpleto na, at ang random na pagsasaayos ng mga disipulo ng sekta ay nakumpleto. Dahil sa sistema ng host sect, ang pangalan ay automatikong binago at ang pavilion ay ipinagbabawal. Ang mga senadoryas ng system ay patuloy na nagre-ring, at ang mga sumusuportang kaakibat na mga sekta tulad ng Refining Pavilion, ang Forbidden Pavilion, ang Rune Pavilion, ang Alchemy Pavilion, ang Beast Taming Pavilion, ang Transmission Pavilion, ang Formation Palace, at iba pa, ay patuloy na lumitaw, at dahil sa epekto ng espesyal na utos ay nakonfigure ang lahat at kahit na ang mga elders.
Siyempre, lahat ng mga taong ito ay tinawag ni Yezuan palabas ng Chingu Space sa pamamagitan ng system. Para sa mga tao sa Chingu Space, isa ring magandang pagkakataon na makalabas. Hindi pa banggitin, dahil sa kanilang espesyalidad, maaari pa silang bumalik sa Chingu Space anumang oras. Ngunit nakakalungkot na sabihin na ang pinakamalaking hiling ng sinumang tao sa Chingu Space ay ang makuha ang pabor ni Yezuan at makapunta sa labas ng mundo. Kasabay ng pagsilang ng isang subsidiary na sekta, maaari na nilang direktang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Siyempre, dahil si Yezuan ay walang mapagkukunan ngayon, hindi na niya ito magagamit. 999 na araw. Nakumpleto ni Yezuan ang 999 na mga palasyo sa bilis ng pag-condense ng isang palasyo sa isang araw. Huwag isipin na ang bilis na ito ay napakabagal, sa katunayan, ito ay medyo mabilis na, dahil, sa sekta ni Yezuan, kahit isang maliit na pavilion ay may hindi mabilang na mga pagbabawal at porma sayon upang protektahan ito. At ang bawat palasyo ay may sariling natatanging teritoryo. Ang gayong sekta, masasabing hindi pagmamalabos na tawagin itong unang sekta ng Kunlun Divine Domain. Siyempre, ito ay isang gusali lamang, hindi isang disipulo. Bilang karagdagan, mayroon ding 99 na mga espesyal na lihim na kaharian para sa pagtatasa ng mga disipulo ng iba't ibang antas. Gayunpaman, ang tanging ikinalulungkot ni Yezuan ay tila ngayon, ang kanyang mga disipulo ay maaaring gumamit ng hindi hihigit sa 9, at ang natitirang 90, ang lakas ng kanyang mga disipulo ay hindi sapat para makapasok, pabayaan ang mga disipulong ito, kahit na si Yezuan ito, hindi ito mabuti. Ang sekta na itinatag ng kanyang sarili, sa hindi inaasahan, ay kailangan pa ring tuklasin ng kanyang sarili. Siyempre, sa sandaling naisip niya na ito ay itinatag ng sistema, nawala ng galit si Yezuan. Ding, nag-uudyok ang system, na itatag na ang host sect, pakingalanan ang host. Sa wakas ay tapos na, 999 na araw. 999 na araw. Tawagin natin itong Yezong. Ayaw ni Yezuan na makakuha ng ganoong komplikadong pangalan, kaya diretsyo niyang tinawag itong Yezong, simple at malinaw. Ding, ang senadoryas ng system, ang Yesek na pag-aari ng host ay naitatag na. Ding, ang system ay nag-uudyok, dahil sa muling pagtatatag ng host ng sekta, simula ng random reward publicity. Ding, random reward 1, sa Divine Realm, magkakaroon ng 990,000 Ram-Ord secret treasures tungkol sa Yesek ng random. Ang mga secret treasures na ito, walang karapatang makuha ang host, at magiging paraan sila para maisa publiko ang host sect, at random na mabubuo ang level ng secret treasure. Ding, random reward 2, magkakaroon ng 99 na Yesek secret realms na random na nabuo sa Kunlun Divine Domain. Ang mga secret realm host na ito ay walang karapatang pagmamay-ari, at sila ay magiging isang paraan upang i-promote ang host sect, ang secret realm level at ang mga kayamanan na nilalaman nito ay random na bubuo. Si Ding, random reward 3, ay nasa 9 directions at 60,000 realms, random na magpapadala ng 999 na team ng mga tao at kabayo para ipamahagi ang mga reward ni Yezong, na may pagkakakilanlan ng host law envoy at ang sect master ng Yezong, 999 na tao o puwersa ang random na gagantimpalaan, at ang reward ng host ay hindi kailangang kumonsumo ng anumang resources. Nang marinig ang serye ng mga reward ng system, napatulala si Yezuan, napakaraming benepisyo ang naibigay ng walang kabuluhan. Buti sana kung para sa sarili mo ang lahat. Gayunpaman, naunawaan din ni Yezuan ang kahulugan ng sistema. Ang sistema ay ang bumuo kay Yezuan at Yezong sa isang sobrang pag-iral. Natatakot ako na sa pamamagitan ng tatlong gantimpala na ito, anumang puwersa ay hindi kailanman mangangahas na hamakin si Yezuan. Hindi nagtagal pagkatapos magsimulang itatag ni Yezuan ang sekta, bumalik si Li Qing upang ibalik ang kanyang buhay. Ngunit wala sa mood si Yezuan na magmalasakit ng husto sa oras na iyon, kaya diretsyo niyang hiniling kay Li Qing na umalis kasama ang mga taong nakalap niya. Pagkatapos ay tahimik si Kun Bu, at si Feiyan at ang iba pa ay dumating na. Para sa mga taong ito, si Yezuan ay hindi maramo, at direktang hinayaan silang manatili sa paligid at makasama ang mga bantay ng Divine Palace upang maunawaan ang batas. At ngayon, natapos na ni Yezong ang pagtatatag, at sa parehong oras, ito rin ang palasyo ng Jido Envoy.
kaya kinailangan ni Yezuan na idaos ang kanyang unang Jido Envoy meeting sa ikalawang araw pagkatapos makumplito ang pagtatatag ng Zongmen. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay nasa unang pulong ng korte, nakarinig siya ng napakasamang balita. Ang hukbong pinadala niya ay natalo sa unang pakikipag-ugnayan. Ang 1,000,000,000 sundalo ng True God Realm na pinamumunuan ng 1,000 Divine Monarch ay talagang nawalan ng halos 70,000,000 sundalo at 32 powerhouse ng Divine Monarch Realm sa unang pagkakataon lang. Kahit na, direktang hayaan ang 9 Directions at 60,000 Realms na maging biro sa buong Kunlun Divine Domain. At si Li Qing, bilang commander ng buong hukbo, ay nasugatan. Sa lihim na ulat ni Li Qing, alam ni Yezuan ang dahilan ng pagkatalo ng digmaan, ang iba't ibang puwersa sa 60,000 na kaharian ng 9 Directions ay ayaw mag-ambag, at nagpadala talaga sila ng 1,000,000,000 mababang tunay na sundalo ng Diyos, pati na rin ang 1,000,000 mababang Diyos na monarko. Ito ay simpleng lakas tao na ipinadala sa pamamagitan ng pagtapak sa pinakamababang linya, na may ganoong lakas sa pakikipaglaban, paano inaasahang matatalo ni Li Qing ang kalaban? Kabanata 2369, Pagbubunyag sa sarili ng pagkakakilanlan. Ngunit, kahit na alam ito ni Yezuan, ano ang magagawa niya, mapaparusahan pa rin ba niya ang krimen? Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersang ito ay ipinadala ayon sa mga regulasyon. Bukod dito, imposibleng pilitin sila ni Yezuan na magpadala ng lakas tao. Bago ipatawag ang Jido Envoy meeting, unang hinanap ni Yezuan si Kun Buyo at ang iba pa. Kung tutuusin, kakaunti lang talaga ang mga tao na mapagkakatiwalaan ngayon ni Yezuan. Para sa mga sect master ng malalaking puwersang iyon, mga patriarch o kung ano paman, alam na alam ni Yezuan na sa ibabaw, ang mga taong ito ay sumunod sa kanya, ngunit kung gaano niya kakilala ang kanyang sarili sa kanyang puso ay hindi alam. Marahil, ang tanging maaasahan ni Yezuan ngayon ay ang subsystem ng tropa. Mula nang makuha ni Yezuan ang subsystem ng tropa, nag-iipon na siya ng lakas tao, kahit na ang lakas tao na maaaring ipagpalit mula sa lumalamon na espasyo ay limitado, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi bababa sa unang yugto, maaari itong magbigay ng malaking suporta kay Yezuan. Sa oras na ito, nakapagtawag na si Yezuan ng 1,000 sundalo ng first-rank Divine Monarch Realm. Masasabing medyo makapangyarihang puwersa rin ito, ngunit kapag inilagay sa main god battlefield, hindi talaga ito gumaganap ng malaking papel. Gamit ang mga faith point para makipagpalitan ng mga sundalo, kahit na kaya nitong lutasin ang agarang pangangailangan, ngunit hindi ito gagawin ni Yezuan. Una sa lahat, wala siyang masyadong faith point ngayon, at ang faith point na kailangan para makipagpalitan ng mga sundalo ay magiging napakalaking bilang. Ang tono ay ipinagpapalit para sa mga sundalo, at ito ay mas mahusay na panatilihin ang na-upgrade na subsystem ng tropa. Kaya, paano mo malulutas ang dilema? Tumingin si Kun Buyo kay Yezuan, ang kanyang puso ay medyo hindi komportable, palagi niyang iniisip na siya rin ay isang henyo, ngunit kung ikukumpara kay Yezuan, nalaman niyang siya ay napakawalang kapangyarihan. Ang bilis ng pag-akyat ni Yezuan sa kaharian ay lampas sa imahinasyon ni Kun Buyo, at masasabing hindi ito may kukumpara ni Kun Buyo. At ngayon, ang pagkakakilanlan ni Yezuan ay hindi mabilang na beses na mas marangal kaysa sa kanya, na kung saan ay simpleng mula sa lahat ng aspeto, upang si Kun Buyo ay walang anumang paghahambing. Pero ayaw niya, tinuring siya ni Yezuan bilang kaibigan. Ganon talaga, malaki ang ulo ko ngayon, at hindi ko alam kung paano haharapin ang pagkatalo ng main god battlefield. Saglit na ipinakilala ni Yezuan ang sitwasyon kina Kun Buyo at Feiyan, bagamat hindi inaasahan ni Yezuan na tutulong sila ng anuman, ngunit kahit papaano, maaaring may isa pang tao na mag-isip tungkol sa mga hakbang. Ngunit bago siya matapos magsalita, narinig niya ang tugon ni Feiyan, nakalimutan na ba ni Child ang iyong ibang pagkakakilanlan? Panipi. Bahagyang sumimangot si Yezuan, isa pang pagkakakilanlan. Ano ang sinasabi mo, babae? Bahagyang ngumiti si Feiyan at direktang sinabi kay Yezuan, bakit sa tingin ni Child na patuloy na susundan ng batang babae si Child? Panipi, sa ilang sandali, hindi makasagot si Yezuan, pinag-isipan ito ng mabuti, bagaman sa simula. Si Feiyan ay talagang isang alipin na binili ni Yezuan, ngunit sa kakayahan at pagkakakilanlan ni Feiyan, paano niya naisip na hinding-hindi niya pababayaan si Yezuan ng ganito?
Kahit na, maging si Feiyan ay naging alipin ni Yezuan, lahat ito ay inayos ni Feiyan. O dahil ba sa lumilipad na balahibo ni Yezuan na lumalamon ng kalawakan? Siyempre, hindi ito imposible, ngunit kung ito ay para sa kapakanan ng paglipad ng mga balahibo, hindi na kailangan ng lumilipad na usok upang gawin ito. Sa pag-iisip kay Fei Yu, biglang naisip ni Yezuan ang ibang pagkakakilanlan ni Fei Yu. Sa katunayan, hindi si Fei Yu ang mga nakatatandang kapatid ni Yezuan, namana din niya ang mana ng God Emperor, ngunit nahulog siya ng hindi maipaliwanag. Hindi kaya dahil dito, biglang tumingin si Yezuan kay Feiyan. Mukhang naisip na ni Child, tama, sinaunang relic din ang batang babae. Ancient Relic Clan, sa isang iglap, naunawaan ni Yezuan ang lahat, naiintindihan niya kung bakit magiging masunurin si Feiyan sa kanyang sarili. Si Feiyan pala ay isang tao mula sa lahi ng mana ng Divine Emperor. Ito ay lampas lamang sa imahinasyon ni Yezuan, masasabing ang lahat ng ito ay isang bagay na hindi maisip ni Yezuan, ang Feiyan ay naging isang sinaunang relic. Kaya, sa mahabang panahon, hindi ba't si Yezuan ay itinago sa dilim? Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Feiyan ang paliwanag, hindi kailangang magalit muna si Child. Sa katunayan, mahigpit na pagsasalita, hindi ako itinuturing na isang sinaunang relic, sumali lamang ako sa sinaunang relic para sa ilang kadahilanan, at bukod pa, ang maliit na babae ay lumapit kay Child nang walang kaunting mali siya. Oo, wala kang mali siya, tutal miyembro ka ng mga sinaunang relikya, paano ka magkakaroon ng mali siya sa iyong sarili? Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ng nilinlang ay talagang hindi komportable kay Yezuan. Bata, mangyaring makinig sa mga salita ng maliit na batang babae, mula nang matagpuan ng batang babae si Child. Alam niya na maaaring nahulog si Child sa isang uri ng krisis. Sa katunayan, ang Kunlun Divine Domain na ito ay hindi kasing perpekto ng inaakala ni Child, masasabing anumang kapangyarihan na minana ng Ancient God Emperor ay lihim na mabubunot sa Kunlun Divine Domain na ito. Minsan ay lihim na nag-imbestiga ang maliit na babae, at hindi ang Mian Divine Lord ang may gawa ng lahat ng ito, ngunit ibang tao, ngunit ang taong iyon ay tila may lakas na lampas sa Mian Divine Lord sa Kunlun Divine Domain, na parabang isa siyang malaking utak sa likod ng mga eksena. Mula nang matagpuan ng maliit na batang babae si Child, alam niya na si Child ay tila pinuntirya ng mahiwagang kapangyarihang iyon, kaya't itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan at lalapit sa tabi ni Child. Sa katunayan, kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hinding-hindi ihahayag ng munting babae ang kanyang pagkatao. Napaka-flat ng tono ni Feiyan na parang nagkukwento lang. Gayunpaman, habang nakikinig si Yezuan, lalo siyang natakot. Dahil sa mga salita ni Feiyan, naisip ni Yezuan ang kanyang pagdududa. Sa simula, ang misteryosong matandang lalaki ay biglang dinala si Yezuan sa Kunlun Divine Domain na ito, upang si Yezuan ay walang paraan upang ipagpatuloy ang paggalugad sa mana ng Ancient God Emperor, na pumukaw na sa mga hinala ni Yezuan. Gayunpaman, si Mian ay palaging mabuti kay Yezuan, at kung ano ang nangyari sa ibang pagkakataon, walang dapat pagdudahan si Yezuan, kaya nagpahinga si Yezuan saglit. Ngunit ngayon na nakikinig kay Feiyan na sabihin ito, napagtanto ni Yezuan na marahil, ito ay ang kanyang kawalang ingat. Ang hula ni Yezuan sa simula ay tila hindi mali ang lahat, siya ay nagpakita dito, ito ay hindi isang aksidente, ngunit may isang taong nais na hindi niya makontak ang mana ng sinaunang Diyos Emperador. Sa dahilan, hindi alam ni Yezuan, hindi rin siya sigurado kung ito ba talaga ang matanda. Kung tutuusin, kung ang matanda, bakit si Mian, bilang apprentice ng matanda, ay nag-aalaga ng ganito kay Yezuan? Masasabing ang status na nakuha ni Yezuan ngayon, kahit na makuha niya ang mana ng Ancient God Emperor, natatakot ako na hindi ito magiging mas mahusay. Bukod dito, ang katayuan ni Yezuan ay maaaring patuloy na bumuti. Kung ang matanda, bakit ginawa ito ni Mian? Hindi kaya magka-group si Tita Mi at ang matanda. Gayunpaman, silang dalawa ay mga master at apprentice kung tutuusin. Sa madaling salita, ang lahat ng ito ay puno ng pagdududa, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi alam ni Yezuan kung ano ang gagawin. Biglang, bahagyang natigilan si Yezuan, dahil nalaman niyang noong kausapin siya ni Feiyan ngayon, gumamit talaga siya ng ilang uri ng secret technique.
Tumingin si Yezuan kay Feiyan. Tahimik na tumango si Feiyan, at muling tumunog ang boses ni Feiyan. Ang bagong libro ng Moonfall ay may 300 kabanata, maaari kang pumunta at tingnan, mahahanap mo ito kung hahanapin mo ang Moonset na kanta at hindi mahulog, sana ay suportahan mo ito. Kabanata 2370 Internal Affairs Plan. Maaaring maraming pagdududa si Child, ngunit hindi matulungan ng maliit na babae si Child. Ang tanging masasabi ng maliit na babae kay Child ay hayaan si Child na mag-ingat. Gayunpaman, ang Divine Lord of Mian ay nagbigay kay Child ng pagkakataong ito. Kung gayon, pakiusap ding hilingin kay Child na samantalahin ang pagkakataon. Ang mana ng Ancient God Emperor ay malayo sa pagiging kasing simple ng iniisip ni Gongzi. Umaasa ang maliit na babae na mabilis na maipan ni Child ang kanyang lakas bago niya pukawin ang pagbabantay ng mga puwersa, at marami pa ang mararating sa hinaharap. Ngayon, handang bumalik ang maliit na babae sa angkan ng Dao at tawagan ang mga angkan na pumunta at pagsilbihan ang anak. Bata, makatitiyak ka, ang ating angkan ay hindi nasa ilalim ng pagbabantay ng kalaban, at hindi rin alam ng kalaban na ang ating angkan ay isang sinaunang relikya. Natapos ang pagsasalita ni Feiyan sa isang hininga, marahil ay gusto niyang sabihin kay Yezuan ng matagal, ngunit hindi siya nakahanap ng angkop na pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw naman, maaari lamang niyang ilantad ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nasa problema na. Matagal na nag-alinlangan si Yezuan bago niya sinabi, "Okay, naniniwala ako sa iyo." Panipi. Sa katunayan, ngayon, wala nang dapat paniwalaan si Yezuan, mula nang dumating siya sa Kunlun Divine Domain, si Feiyan ay palaging nasa tabi ni Yezuan, kung hindi mapagkakatiwalaan si Feiyan, kung gayon si Yezuan ay talagang walang mapagkakatiwalaang tao. Marahil, talagang tinago ni Feiyan si Yezuan, pero wala namang ginawang masama si Feiyan kay Yezuan. Sa katunayan, palagi siyang tapat. Bukod dito, mula kay Feiyan gamit ang sound transmission secret technique para sabihin ang mga salitang ito kay Yezuan, makikita rin na si Feiyan ay halatang natatakot sa isang bagay, kung kailangan pang mag-alala ni Yezuan tungkol dito, kung gayon si Yezuan ay masyadong kuripot. Sa pagsang-ayon ni Yezuan, diretsyong tumayo si Feiyan at naglakad palabas, naghahanda na bumalik sa kanyang angkan upang magdala ng mga rescue soldiers para kay Yezuan. At sa oras na ito, naglakad si Kun Buyu sa gilid ni Yezuan. Tumingin si Yezuan kay Kun Buyu at nagtanong, "Paano ito, mayroon ka bang magandang mungkahi?" Panipi, naunawaan ni Kun Buyu ang itinatanong ni Yezuan, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi kay Yezuan, "Hanggang sa kasalukuyang sitwasyon, maaari kang magkaroon ng dalawang pagpipilian. Una, sa pilitang mag-issue ng utos ng conscription, pagkatapos ng lahat, ikaw ang sugo ng pagdiriwang ng 9 na direksyon at 60,000 realms, maaari mong direktang ilabas ang target, naniniwala ako na walang sinuman ang manggahas." Panipi, pangalawa, ang mga taong ito ay naibalik sa pamamagitan ko, ayon sa iyong mga utos. Sa pagkakataong ito, sa kabuuan, mahigit 600 Kunlun Realm Disciples na kabilang sa ating 9 directions at 60,000 realms ang naibalik. Bukod dito, marami sa kanila ang may mabubuting miyembro ng pamilya, at kung mabibigyan mo sila ng mga opisyal na posisyon, naniniwala ako na ang kanilang mga pamilya ay handang tumulong sa iyo sa lahat ng kanilang lakas. Panipi, tumango si Yezuan, para sa mga salita ni Kun Buyu, naintindihan niyang mabuti, ito ba ay para ipatupad ang kanyang autoridad na gawin ang festival. Ang pamamaraang ito ay maaaring ang pinakasimple, ngunit madaling masaktan ang mga tao. Huwag mo siyang tingnan bilang isang sugo ng pagdiriwang, ngunit pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin ni Yezuan na umasa sa malalaking pamilyang iyon sa hinaharap. Kapag ito ay sobra na, natatakot ako na mas mahirap para sa kanya na gawin ito. At ang pagbibigay sa mga taong ito ng mga opisyal na posisyon ay talagang isang bagay na nakakasakit sa mga tao. Ang kasalukuyang pagdiriwang ni Yezuan ay kakatatag pa lang ng palasyo, at talagang nangangailangan ito ng malaking bilang ng mga opisyal upang madagdagan ito, upang ito ay gumana ng normal. Gayunpaman, ang pangangailangang magdagdag ay hindi nangangahulugang dapat itong gamitin sa ganitong paraan. Biglang sumili ang isang flash ng inspirasyon sa isip ni Yezuan, at pagkatapos ay sinabi niya kay Kun Buyu, "Sabi mo,
kung direktang gagamitin ko ang aking opisyal na posisyon bilang pang-akit para hayaan ang lahat na mag-ambag, posible ba? Panipi, direkta kung iniuugnay ang lahat ng opisyal na posisyon sa mga merito ng militar, hanggat maaari silang makakuha ng sapat na mga merito ng militar, kung gayon, gantimpalaan sila ng kaukulang opisyal na mga posisyon, sa tingin mo ba ay hindi magagawa ang pamamaraang ito? Bahagyang natigilan si Kun Buyo, napakanobela ng paraan na sinabi ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, sa Kunlun Divine Domain, ang mga opisyal na posisyon sa ilalim ng bawat Jido Envoy ay karaniwang bihirang magbago sa loob ng daan-daang libong taon, at maliban kay Yezuan, sa ibang mga lugar, sinong Jido Envoy ang hindi nakatanggap ng suporta ng buong rehiyon pagkatapos matanggap ang utos. Tuwing panahon ng digmaan ng mga pangunahing Diyos, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang sugo ng pagdiriwang na ito, at ipapadala ng lahat ng puwersa ang kanilang mga elite sa larangan ng digmaan, pagkatapos ng lahat, sila at ang sugo ng pagdiriwang ay isa ng kaluwalhatian at isang pagkawala. Well, ang paraan na sinabi mo ay talagang magagawa, ngunit kung nais mong lumikha ng isang kumpletong sistema ng merito ng militar, tila hindi ito magagawa. Kung tutuusin, napakaraming mga variable sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, paano posible na magtatag ng isang kumpletong sistema ng merito ng militar? At least, sa pagkakaalam ko, walang puwersa na makakagawa nito. At saka, walang paraan ang militar. Talaga, kung hindi ito magagawa ng iba, hindi ito nangangahulugan na hindi niya magagawa ito ni Yezuan. Dahil, si Yezuan ay may sistematikong pag-iral, dahil si Yezuan mismo ay isang Forbidden at Divine Rune Grandmaster. Dahil ang pamamaraang ito ay gumagana, kung gayon, alam ko kung paano ito gawin. Sa hindi inaasahan, ang problemang nag-alala kay Yezuan sa mahabang panahon ay direktang malulutas sa ganoong iglap. System, kailangan kong magtatag ng kumpletong set ng reward at punishment system para sa mga merito ng militar sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, at kasabay nito, kailangan kong pinuhin ang isang set ng naaangkop na supervision magic weapons, magagawa mo ba ito? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pagkalkula na ito ay masyadong malaki at kailangang kumonsumo ng maraming mga punto ng pananampalataya, mangyaring tanungin ang host kung maaari mong kumpirmahin ito. Confirm, hindi ba't halaga lang ng pananampalataya, ibinalik ito ni Yezuan, sa katunayan, naunawaan din ni Yezuan kung bakit sinabi niya na ang data ay napakalaki. Pagkatapos ng lahat, sa larangan ng digmaan ng Divine Domain, ito ay isang labanan ng daan-daang milyon sa bawat pagliko, at hindi ito isang simpleng bagay na direktang pangasiwaan ang mga pagsasamantalang militar ng bawat sundalo at bawat general. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito magagawa ng ibang mga buhol. Ngunit nagawa ito ni Yezuan, dahil may sariling whole card si Yezuan. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang plano ay matagumpay na nabuo. Ding, utos ng system, para sa military merit plan, ang host ay nangangailangan ng maraming resources para makagawa ng military merit ring. Military merit ring, automatikong i-record ang sitwasyon ng labanan ng nagsusuot, magbigay ng komprehensibong pagsusuri sa espesyal na singsing, ang singsing na ito ay nahahati sa 9 na grado, ang unang klase ay ang pinakamababang antas ng record ring, at pagkatapos ay ang pangalawang klase ay nakatakdang mga estatistika ng oras ng unang klase ng mga merito ng militar, at pinangangasiwaan ang mas mataas na antas ng labanan, at iba pa. Mayroon lamang isang 9th class military merit ring, na automatikong pinagsama sa Tiankun ring ng host, at hanggat natutugunan ng mga subordinate ng host ang military merit requirements, automatiko silang itatalaga ng system. Masyadong madali. Mayroong isang sistema, at ang sistema ng merit ng militar na ganap na walang kakayahan at walang kapangyarihan ng ibang mga buhol, dito sa Yezuan, ay isang simpleng bagay lamang. Siyempre, sa pagkakataong ito, dadyugo ng gusto si Yezuan, pagkatapos ng lahat, ang pagpino na ito ay isa pang military merit ring sa mga unit na 100 milyon. Napakalaking halaga, kahit na ang mga materyales na ginamit ay hindi masyadong high-end, ngunit ito ay isang malaking overhead. Direktang inilagay ni Yezuan ang halos lahat ng mga mapagkukunang ibinalik ni Feiyan dito, at ang Mr. Yi's Face Pavilion ay ganap na na-activate, at ang sunod-sunod na singsing ay direkta at mabilis na ginawa.